Lumabas ang bagong detalye sa pagkikita ni na Donald Trump at Vladimir Zelensky sa White House kagabi. Kung matupad ito, posibleng makalabas ang Ukraine sa digmaan na panalo. Ang Senado ng Estados Unidos, gaya ng nabanggit ko, ay nagsagawa pa rin ng procedural na botohan sa panukalang batas ng mga bagong parusa laban sa Russia at Iran. Mahalaga ang sandali dahil naganap ang botohan sa mismong araw ng libing ni Senador Lindsey Graham. Isa sa mga mayakda ng dokumentong ito at matapos ang closed-door meeting ng mga senador kay Pangulong Volodymyr Zelensky ng Ukraine na dumating sa Estados Unidos noong bisperas. Sa parehong araw, nagbigay si Zelensky ng ilang pahayag tungkol sa kalagayan sa frontline sa serye ng panayam sa Amerikanong publikasyon. Tungkol sa mga plano ng Russia at hiling para sa agarang paghatid ng Patriot interceptor missiles dito. Nanggako si Trump ng armas para maprotekta ng Ukraine ang sarili ngayong taglamig. Binabago rin ang suporta at estratehiya para sa Ukraine. Tatalakayin natin sa episode na ito ang bagong detalye ng pagbisita ni Zelensky sa Washington at mga ipinangako sa kanya sa White House. Ako si Alexei Pechi. Talakayin natin agad ang paksang ito. Pero bago yon, hinihiling ko sa inyo na mag-subscribe kayo sa YouTube channel na ito. Papunta na tayo sa 300,000 na subscribers. Kaya't magiging lubos akong nagpapasalamat. Salamat sa bawat pag-subscribe ninyo. Kahapon, nagkaroon ng ikalawang personal na pagpupulong sina Donald Trump at Vladimir Zelensky sa loob ng isang buwan. Pagkatapos nito, nakipagkita si Zelensky sa mga senador. Agad ko itong babanggitin. Napansin ko kung paano sinulat ng mga Ruso na pinapasok si Zelensky sa White House sa likurang pasukan. Dahil daw, ganito raw ang pagtrato ng White House kay Zelensky. Gusto ko lang sabihin, si Vladimir Putin ay hindi pa papasukin sa Washington o White House. Hindi talaga pinapapasok ang taong to sa sibilisadong mundo. Kahit sa talpono, ayaw siyang kausapin ni Trump, kahit na parang plano na nila noong Hulyo, walo pa. Kaya medyo isaran nyo muna ang mga bibig nyo, ito nga. Kapag, uulitin ko, kapag ang isang Ruso ay nag-online sa American YouTube, dapat muna siyang maghilamos, mag-ayos ng buhok, maintindihan na wala na siya sa dati niyang grupo. Lumabas siya sa sibilisadong mundo at kumilos ng naaayon. Hindi tulad ni Sergey Lavrov, ang inyong ministro ng ugnayang panlabas. Hindi ganoon. Dapat kumilos ka ng maayos, kung hindi, basura ka lang na anong ginagawa sa basura. Tinatanggal. Ituloy natin. Magsimula tayo sa panukalang batas sa sanksyon, ang pinakakongkreto resulta ng araw. Mahigit 2 taon nang pinagtatrabahuhan ang dokumentong ito ng yumaong senador na Republikano na si Lindsey Graham. Tinawag sa publiko bilang impyernong mga sanksyon. Ang terminong ito ay ipinakilala mismo ni Lindsey Graham. Binibigyan ng batas na ito ang presidente ng Estados Unidos ng kapangyarihang magpatupad ng mga taripa sa pag-aangkat laban sa mga bansang bumibili ng maraming langis at gas mula Russia o tumutulong sa Kremlin umiwas sa mga parusang pang-enerhiya. Dagdag pa, maaring magpatupad si Trump ng hanggang 100% na taripa laban sa 5 pinakamalalaking importer ng langis ng Russia, kabilang ang India at China. Binibigyan din ng dokumento si Trump ng kapangyarihang tanggalin ng mga taripa ayon sa kanyang pasya. May kakaibang kaso sa China kaya maaaring hindi ipataw ni Trump ang taripa rito. Para hindi mag-away, kahit tumutulong ang China sa mga Ruso. Mahalagang banggitin dito na ang botohan noong Hulyo 29 sa Senado ay isang procedural na botohan. Ibig sabihin, binubuksan nito ang daan para talakayin sa plenaryo ng Senado ang panukalang batas at suriin ang lahat ng amyenda. Ibig sabihin, dadaan pa sa pinal na botohan ang dokumento. Susunod ang pagtalakay sa kapulungan ng mga kinatawan at pagpirma ng Pangulo ng Estados Unidos. Sinabi ni Trump na susuportahan niya ang inisyatibang ito, ngunit pagkatapos lang niyang igiit na isama ang dagdag na parusa laban sa Iran, na siyang ginawa naman. Sa kabuuan, may malaking posibilidad ngayon na sa wakas ay maipapasa na ang batas. Ito ang simbolismo ng sandali ayon kay Zelensky at ito ang kanyang sinabi. Ang mahalaga ay ngayon, sa araw ng pamamalam kay Senador Lindsey Graham, nagkaroon ng procedural na botohan sa Senado para sa panukalang batas tungkol sa mga parusa laban sa Rusya na matagal at matiyagang pinagtrabahuhan niya. Karangalan ang dumalo sa bilangan ng boto. 86 na senador ang sumuporta sa dokumento. Ito ang unang hakbang sa pagpapatupad ng mga plano ni Lindsey Graham at tiyak na hakbang patungo sa kapayapaan. Inimbitahan ng mga senador si Zelensky na manood ng bahagi ng botohan mula sa gallery ng Senado. Pagkatapos, pumalakpak at nagpasalamat siya. Pumalakpak din ang mga senador bilang tugon.
Sa kabuuan, ito ay isang sadyang pampakitang palabas. Pero may isa pang mahalagang resulta ng pagbisita ni Vladimir Zelensky sa Estados Unidos na ngayon ay nasa Poland na. Matapos makipagpulong kay Trump, nagbigay si Zelensky ng panayam sa Axios at Fox News at ibinahagi ang mga detalye. Simulan natin ang pagsusuri sa kalagayan sa larangan ng digmaan. Sabi ni Zelensky ngayon, wala sa kamay ni Vladimir Putin ang inisyatiba. Ipinaliwanag niya ito batay sa mga pagkalugi ng hukbong Ruso ayon sa kanyang sinabi. Ngayon, nawawalan si Putin ng 30,000 sundalo bawat buwan. Malaking pagkalugi ito. Pero ayaw niyang itigil ang digmaang ito. Kaya ngayon, wala sa kamay ni Putin ang inisyatiba. Kasabay nito, binigyang diin ni Zelensky na kahit nawala ang inisyatiba, tumanggi si Putin na itigil ang putukan. Sa panayam sa Axios, nagbigay si Zelensky ng mas detalyadong pagsusuri sa mga intensyon ng Russia. Sabi niya, si Vladimir Putin ay kumikilos para sa mas matinding tensyon at maaring subukang udyukan ng ibang mga bansa sa reyon upang makakuha ng mas madaling tagumpay na maaari niyang ibenta sa kanyang maruming at mabangis na tagapakinig. Kung di nagtagumpay sa Ukraine, bakit di na lang sakupin ang bahagi ng kalapit na bansang miyembro pa nga ng NATO? Ipakitang tagumpay agad ito. Udyukan ang mga maruruming Ruso na sumabak sa digmaan. Doon, pwedeng umatras at sabihing nagkamali lang ng kaunti. Ang mahalaga, maging handa muli ang lipunang Ruso na maghangad ng digmaan. Sinabi ni Zelensky na patuloy pa ring tumatanggap ng armas ang Russia mula sa Iran at nagtatayo ng infrastruktura para tumanggap ng 30,000 karagdagang sundalo mula sa Hilagang Korea na pagkatapos ay ipapadala para lumaban sa Ukraine. Sinabi rin niya na nagsusupply ang Hilagang Korea ng mga balistikong misail at iba pang armas sa Russia. At hiwalay pang sinabi ni Zelensky na si Vladimir Putin ay gumagawa ng hindi gaanong halatang mga hakbang para maghanda sa posibleng mobilisasyon ng karagdagang 500,000 sundalo. Tungkol naman sa proseso ng negosasyon, ang larawan na inilalarawan ni Zelensky ay medyo hindi malinaw. Ayon sa kanya, ang mga sugo ni Donald Trump, sina Jared Kushner at Steven Witkoff ay patuloy pa ring nakikipag-ugnayan sa mga negosyador ng Russia at Ukraine. Pero kadalasan, nakatuon pa rin sila sa Iran. Bunga ng pagpupulong kay Trump, posibleng bumisita sina Kushner at Witkoff sa Kiev sa susunod na 2 linggo. Ito ang unang beses nilang bibisita sa Ukraine matapos ilang beses sa Russia. Sinabi ni Zelensky na gusto niyang talakayin ng detalyado ang mga ideya para muling simula ng usapang pangkapayapaan at nais niyang makita nila mismo ang sitwasyon sa Ukraine. Sabi nga astig yan, tulad ng sabi ni J.D. Vance, nakikita ko sa Instagram stories at reels ang nangyayari sa Ukraine. Pero mas maganda pa rin kung personal mo makita kung paano sinisira ng mga misail ng Russia ang mga ospital, mga paaralan, winawasak ang mga bahay at pumapatay ng mga bata at sibilyan sa Ukraine. Sinisira ang mga planta ng kuryente, binobomba ang mga tindahan at mga bodega ng pagkain. Kailangan mo talagang makita ito ng sarili mong mga mata para maintindihan kung anong mga mababangis na hayop ang kinakaharap ng mga Ukranyano. Sabi ni Zelensky, sina Kushner at Witkoff, lalo na si Kushner, ay patuloy na nagtatrabaho para sa tigil putukan, para lumikha ng puwang para sa diplomasya, ngunit nag-aalinlangan si Zelensky at hindi naniniwalang papayag si Vladimir Putin sa paghinto muna ng labanan. Sa kabila ng pag-aalinlangan na ito at ng kasulukuyang dinamika sa larangan ng labanan, sinabi ni Zelensky na nais niyang muling simulan ang usapang pangkapayapaan sa Russia. Nang tanungin tungkol sa progreso ng negosasyon sa pagtigil ng digmaan, maingat sumagot si Zelensky. Ang buwad nito ay nagsasabing masyado pang maaga para magsalita tungkol sa tunay na pag-usad dahil nakatuon ang atensyon ng administrasyon ng Estados Unidos sa Iran. At ito ang mahalagang tanong sa pagbisita ni Zelensky sa Estados Unidos. Ito ang supply ng interceptor na misil para sa Patriot Air Defense System. Ayon kay Zelensky mismo, lumapit siya kay Trump na humiling na madaliin ang pagbibigay sa Ukraine ng tinatawag na winter package ng mga misil para sa Patriot upang mapigilan ang pag-atake ng Russia sa mga energy facility. Ayon sa kanya, umaasa ang Ukraine na makatanggap ng 300 interceptor missiles laban sa ballistic missiles bago taglamig. Ayon kay Zelensky, sa pagpupulong nila noong Martes, pumayag si Trump na pabilisin ang pag-issue ng lisensya para sa paggawa ng mga interceptor missile para sa Patriot. Ngunit nilinaw din niya na kahit makuha ang lisensya para makapagsimula ng produksyon ng maraming interceptor,
abutin pa rin ng 1 hanggang 5 taon. Sabi ni Zelensky, hindi katanggap-tanggap ang ganitong panahon. Kailangan na raw ng Ukraine ng anti-ballistic na missile ayon sa kanya kahapon pa. Sinabi niya na nangako si Trump na tutulong pero nilinaw na mahirap ito dahil kailangan din ng Estados Unidos ang mga interceptor sa gitna ng bigmaan kontra Iran. Pagkatapos bisitahin ang White House, sinabi ni Zelensky na nakipagkita siya sa mga kinatawan ng Amerika. Mula sa mga Amerikanong kumpanyang pandepensa na Lockheed Martin at Raytheon na siyang gumagawa ng mga raketang pangharang. Ngunit may lumabas ng impormasyon na ang mga kumpanya mismo ay nag-aatubiling magbahagi ng teknolohiya. Sa ngayon, sinusubukan pa nilang mag-ingat, kumuha ng ilang garantiya mula kay Trump at iba pa. Pero napakahalaga ng konteksto ng kahilingang ito ni Zelensky kay Trump. Halimbawa, ayon sa datos ng Puwersang Panghimpapawid ng Sandatang Lakas ng Ukraina, sa panahon ng malawakang aktibong pag-atake noong gabi ng ika-6 ng Hulyo, sa kasamaang palad, hindi nagawang mapigilan ng mga puwersa ng dipensang panghimpapawid ang kahit isang ballistic missile dahil sa kakulangan ng bala ng Patriot. Parang napilitan lang ang depensang panghimpapawid ng Ukraine na manood habang inaatake ng mga misil ng Russia ang Ukraine. May nabanggit na hiwalay na usapan tungkol sa relasyon ng Ukraine at Israel kaugnay ng isyu sa Iran kahit walang direktang impormasyon. Walang makikitang impormasyon sa mga bukas na mapagkukunan tungkol sa napag-usapan sa pagpupulong kay Trump ukol sa isyong ito. Pero sa internet, tinalakay namin ito kahapon, nasa Telegram channel ko ito. Kumakalat ng video kung saan sina Zelensky at Netanyahu ay parang seryoso at emosyonal silang nag-uusap sa libing ni Senador Lindsey Graham. Sa tingin ko, may lalabas pang impormasyon dito sa mga susunod na araw. Posible bang maglapit ang Israel at Ukraine sa isyong ito? Sa pangkalahatang pagsusuri ng mga kaganapan sa Washington, ayon sa Financial Times, inilarawan nila ang pagkikita ni Trump at Zelensky bilang biglaang pagbabago ng posisyon ni Trump sa Ukraine. Ayon sa Financial Times, sinabi ng mga tagapayo ni Zelensky na naniniwala siya na ang personal na pakikipag-usap kay Trump ang pinaka-epektibong paraan para kumbinsihin siya. At ang pagkikitang ito ay hindi eksepsyon, na tipong si Trump ay kasalukuyang pinakabukas sa Ukraine dahil sinunod niya ang payo ng kanyang mga tagapayo na huwag munang makipag-usap sa mga maruruming Ruso, partikular kay Vladimir Putin, na parang di na kailangan ng impluwensya ng mga ganitong Ruso. Sa ngayon, huwag ka munang makipag-usap sa kanila. Subukan mong unawain muna kung ano talaga ang nangyayari, saka ka na lang makipag-ugnayan sa telepono kay kalbong diktador na si Putin. Kung babalik tayo sa usapin ng parusa, malinaw na para sa Ukraine, ang pagpasa ng panukalang batas sa sanksyon kahit sa unang procedural na pagbasa ay isang tunay na resulta, bagaman paunang hakbang pa lang. Bago maging ganap na batas, kailangan pa ng pinal na botohan sa Senado. Kailangan pa ng pagsusuri sa mababang kapulungan at pirma ng presidente, kaya mahaba pa ang proseso. Ang pangako ni Trump na pabilisin ang lisensya ng paggawa ng Patriot na missile ay nananatiling pampulitikang hangarin at hindi direktang paghahatid ng mga misael. Ang mismong sinabi ni Zelensky na aabuti ng 1 hanggang 5 taon bago maayos ang malawakang produksyon ay nagpapakitang hindi agad mareresolba ang kakulangan sa mga interceptor. Para sa Estados Unidos ng Amerika, ang pagpapatupad ng mga parusa laban sa mga bumibili ng langis ng Rusya ay nagbibigay sa isang banda ng karagdagang paraan ng pagpuwersa sa Moskva, ngunit kasabay nito ay nagdadala rin ng mga reputasyonal at pangkalakal na gasto sa relasyon nila sa India at China dahil ang mga bansang ito kabilang sa mga target ng panukalang batas tungkol sa parusa. Para sa Rusya, ang mismong katotohanan ng dalawang partidong suporta sa mga parusa sa Senado na may lamang na 86 pabor laban sa 12 boto ay isang senyales ng patuloy na konsensus sa Estados Unidos laban sa pagpapaluwag ng presyon sa Moscow. Nasa totoo lang, kumukontra sa estratehiya ng Kremlin na maghintay. Na tinukoy kamakailan ng tagapagsalita ng Kremlin na si Dmitry Peskov. Sinabi niya na, maghintay lang tayo. Pinapatagal nila ang oras at ngayon bumabalik ito sa kanila. Ibig sabihin, kahit ang procedural na botohan ay senyalis na sa Washington na uunawaan na nila ito. Sinubukan naming idiin ang Ukraine para magbigay kahit ng ilang konsesyon sa Rusya, hindi ito gumana dahil ang Rusya ay mapangahas, ang Rusya ay isang walang hiya na nilalang
Patuloy pa rin itong sumusulong kahit napangakuan na ito ng napakagandang kasunduan pero tumatangi pa rin. Kaya ano ngayon? Alalahanin natin ang kampanya bago ang eleksyon at ang simula ng pagkapang-ulo ni Trump. Noon, sinabi ni Marco Rubio na si Marco Rubio at ang mga tagapayo militar ay nagsabi na may dalawang paraan. Pipilitin natin ang Ukraine at titingnan kung ano ang gagawin ng Russia kung ganoon pa rin sila. Kung hindi pumayag, saka tayo lilipat sa pagdiin sa Moscow. Tungkol naman sa mga susunod na posibleng senaryo, sa tingin ko may tatlong posibleng direksyon tayong tinatahak. Una, ang batas sa parusa ay daraan sa natitirang proseso at magkakabisa na may tunay na presyon sa mga bumibili ng langis ng Russia. Ayon sa ilang senador ng Amerika, maaring hikayatin nito si Putin na makipagnegosasyon. Mas eksakto, hindi na lang mga parusa ang magtutulak sa kanya na makipag-usap, kundi pati na rin ang sarili niyang mga kasosyo. Pangalawa, tumatagal ang proseso. Sa kapulungan ng mga kinatawan o paggamit ni Pangulong Trump ng karapatang kanselahin ng taripa ayon sa sariling pasya, at ang epekto ay nagiging napakalimitado. Ikatlo, tungkol sa Patriot. Hindi pa natutuloy ang paghahatid ng mga interceptor dahil kailangan din ito ng Estados Unidos sa kanilang digmaan kontra Iran at ang ipinangakong winter package ay maaaring. Sa kasamaang palad, baka hindi ito matuloy sa itinakdang oras kahit may mahahanap namang paraan. Narito rin ang mga raketang pangharang na nasa imbakan ng mga Europeo. Noong Hulyo 29, inaprubahan ng Senado ng Estados Unidos sa procedural na botohan ang panukalang batas na nagpapataw ng mabibigat na parusa sa Russia at Iran, kabilang ang hanggang 100% taripa sa malalaking mamimili ng enerhiya mula Russia. Si Volodymyr Zelensky, na nasa Washington din noon, tinawag niya itong unang hakbang tungo sa kapayapaan at sabay niyang sinabi na ang inisyatiba sa digmaan ay wala na sa kamay ni Vladimir Putin. Naghahanda ang Rusya ng bagong mobilisasyon at tumatanggap ng suporta mula sa Iran at Hilagang Korea. Nanawagan din siya kay Donald Trump para sa agarang winter package na may 300 interceptor missiles ng Patriot at pinangakwang bibilisan ang paglisensya sa produksyon ng mga ito, pero may kondisyon na abutin pa ng ilang taon bago magsimula ang mass production. Inilarawan ito ng Financial Times bilang isang biglaang pagliko ni Donald Trump pabor sa Ukraine. Kasabay nito, wala sa mga nabanggit na mekanismo. Ibig sabihin, wala pa ni isa man sa mga lisensya para sa paggawa ng Patriot ang nagdulot ng agarang pagbabago, sabihin na nating, sa aktwal na kalagayan sa harapan. Ito ay mga desisyon na may naantalang epekto. Nakadepende ang pagpapatupad nito sa mga susunod na hakbang sa Kongreso at schedule ng produksyon ng mga kumpanyang pandepensa ng Amerika. Gayunpaman, ito ay isang hakbang pa rin pasulong at sa tingin ko, mahirap itong pagtalunan. Dito ko tatapusin, ilagay ang opinyon at konklusyon ninyo sa comment sa episode na ito. Mag-subscribe kayo sa channel, pindutin ang kampanilya at huwag kalimutang mag-like. Iyan lang, ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat!